Hi mga mare, iwanan ko muna si Dong sa bahay kasi nga magiinom ako. Pupunta ako sa mga katrabaho ko. Ayan, bitbit ko yung wine na meron ako sa bahay kasi nga hindi kami nakabili kanina kasi sobrang busy ng bilhanan ng alak. Ang daming nakaabang kaya hindi na kami bumili. Bitbit ko na lang tong wine ko sa bahay. Si Dong hindi ko sinama kasi nga pambabaing inuman lang to. Siya naman din kasi nagiinom din yan sa kasama yung mga katrabaho niya. Medyo malayo yung iniinuman noon sa Satwa. Itong sa akin dito lang sa old namin, tinitirhan namin. So dito tayo sa mga kasama ko, dito sila ngayon. Dito pala ako tumira dati nung wala pa si Dong. So ito yung old house na tinitirhan ko. Ayan, matagal ako dyan nung pandemic, andyan ako. Andyan lahat ng stress ko dati. Charot lang. So andito tayo sa room nila Marimar. Apat sila dito lahat nakatira. Ito na nga, nakahanda na ang mga pulutan. At bumili din pala ako ng pulutan sa groceryhan kasi gusto ko yung healthy-healthyhang pulutan. At nagdala din pala ako ng wine glass kasi sabi nila wala na silang wine glass na basag daw lahat. Baka nung last inom nila ay may nagwala. Charot lang. Bawas na nga yung wine ko na yan kasi nga inuunti-unti ko na yan sa bahay. Ang sarap kasi niyan, sweet wine. Sakto naman mga mari, nang pagpunta ko dyan, may nag-inuman din sa kabalang room, mga ibang lahi, Nepali. So, patas lang, walang reklamuhan. Kasi nga, pareha kami nagiinom. Hindi na kami ngayon natatakot mag-inom mga mari kasi may mga card na kami sa alak na certified na manginginom. Charot lang. Akala mo naman lagi kami nagiinom. Once in a blue moon lang naman. Naisipan lang namin ngayon kasi nga lahat kami nasiraan ng bait today. Itong wine pala na to, binili namin to last time. Ngayon nakakabili na kami ng wine kasi nga libre lang yung pa-registered ng card ngayon. Kaya anytime na kami pwedeng bumili. Before, mahirap bumili ng alak kasi wala kaming card. May bayad kasi pag gusto mong kumuha nun. Medyo mahal kaya wala kami nun. Pasikreto yung pagbili namin ng alak. May pinagkukunan kami ng alak before. Ibang lahi. Patago lang yun. Bawal kasi kung mahuli, ayun, malaking fine. Ngayon, alalakas na ng loob naming mag-inom kahit mag-ingay pa kami. Hindi naman masyadong maingay. Baka palayasin kami ng may-ari ng bahay na to. Pero mabait yung may-ari nito. Matagal ako ditong nakatira. Tapos yung mga ka-roommates namin dito dati, mga kilala namin lahat, mababait naman. Kaya dito ako nag-inom ngayon kasi nga dito walang bawal. Sa tinitirhan ko ngayon, nako, para kaming nagbulungan lagi ni Dong pag nag-usap. Kaya dito ako dumayo kasi nga dito din yung mga friend ko. 1 hour lang kami magiinom, hindi naman yung over-over. Yung kwentuhan lang, tapos mag-uusap about stress sa trabaho, ayun, ganun yung namin, trip namin. Wine lang yung sinabi kong inumin namin, pero may nakalabas pang vodka. Nako, sakit sa buto niyan. Kaya didma muna sa amin yan ngayon. Wine lang ngayong iinumin namin kasi nga kwentuhan lang naman ang trip namin dyan at kunting inuman. Ganito ang gusto kong inuman, yung daming pulutan. O diba, malulunod kami dyan sa pulutan. Mas una pang naubos yung mga pulutan namin compared sa alak namin. May mga pasok pala kami bukas. Yung isa lang, yung walang pasok, si Bishwang, yung ka-roommates ko dati. Yun yung laging nagyayaya sa akin nung andyan ako kasi nga wala siyang kasamang magiinom. Wala pa kasi dito sila Marimar dati. Kaya kami dalawa laging nagiinom dyan. Nag-message na nga sa akin si Dong na matutulog na daw siya kasi maaga pa yung pasok niya bukas. Sabi niya, pag hindi mo kaya, message mo lang ako or itawagan mo ako kasi susunduin kita. Kala mo naman kadami-dami ininom namin, wine lang naman. Kaya ganyan na lang kabait si Dong pag nagiinom ako kasi pag siya din mag-inom, hindi ko siya hinihindian as long as na magtira siya para pang uwi niya. At saka may agreement yan. Sinasabi ko sa kanya, papayagan kitang mag-inom basta pag uwi mo matiwasay ka, yung hindi ka makulit, yung hindi ka maingay, yun lang naman ang hinihingi ko. Siya natutulog agad, very good talaga kasi kung ganun man, kung mag-ingay ako, hindi ko napapayagan yun. Ito na nga, nanonood na din pala kami ng movie kasi nga wala na kaming pagchichismisan. Charot lang. 12 AM na pala yan kaya kailangan ko nang umuwi sa bahay. Ako lang isa uuwi sa bahay kasi nga hindi ko na dinistorbo si Dong, tulog na yon. Pero madami namang tao pa pag ganyang oras, kahit nga alas 3, alas 2 dito, madami pa ding tao. Parang yung mga tao dito banda ay hindi natutulog. Kaya hindi nakakatakot umuwi. O kita nyo naman, bukas pa yung mga store. Kaya hindi na ako nagpasundo kay Dong. Naka-day off na naman ako mga mare. Kasama ko na naman si Dong. Ito, lalabas na naman kami. Pupuntahan namin yung nasa taas ng Porjuman na kaganapan. Kasi nung last time, hindi ko natikman yung mga kakanin doon. Lalo na yung banana Q. Ayan, ang sarap nun. Kaya
kailangan kong puntahan ngayon at naglalakad na nga kami ni Dong papunta doon. Magsi-7 na nga yan, pero tingnan nyo naman ang mundo, ang liwanag pa. Ganito dito pag summer, ang tagal dumilim. O, di ba? Ang daming taong naglalakad dyan banda. Andito na nga kami sa taas ng Berjuman, yung may mga panindang kakanin. May daming kaganapan dito, may kantahan pa. Pero sobrang daming tao that time kasi gabi na yan. Tingnan nyo naman ang loob. Parang piyesta dito mga mare, di ba? Sobrang nakakatuwa. May mga palaruan pa. Iwan ko kung libre ba yung palaruan na yan or may bayad. For sure may bayad yan. Kasi kung libre yan, dami ng taong naglaro dyan. Ito na nga, nalilito na ako kung saan na kami bibili nitong, kung saan banda yung masarap kasi ang daming daming pagpipilian. Ito na nga, nakita ko na yung banana Q na gustong gusto kong kainin. Tenderham yung isa niyang kaloka, pero okay lang, at least masarap siya. At may mangga din pala silang binibinta dito. Tenderham din pala yung binta nila dyan. Ako, nasa mga 150 sa atin sa Pinas. Galing kaya ng Pinas yung mangga na yan or galing lang dito yan sa groceryhan? Basta hindi na importante. Parang masarap naman yung mangga. Ito na nga, nakabili na ako ng banana Q. Ang sarap niyan, grabe. Sulit na sulit talaga. Gusto ko pang umulit, kaso lang masisira ang diet natin. Hindi na kasya yung mga damit ko. Ito na nga, inintindi ko na din si Dong kung anong gusto niyang kainin. Sobrang tagal niyang mamili, grabe. Hindi niya na-miss yung mga kakanin ng Pinas. Gusto niya talaga yung mabubusog siya. Kaloka tong si Dong. Kaya pumila na kami dito banda kasi gusto ni Dong ng pansit at saka shumai, fried shumai. Kaya yun ang binili ko. Wala akong nakitang ibang lahing nagtambay dyan. Usually Pilipino. Parang pang Pilipino lang yata ito dito banda. Charot lang. Ito palang in-order ko kay Dong ay 15 dirham. Good for one person lang. Pero syempre, titikman ko din yan. Kasi nga, para malaman natin kung masarap or hindi. Alangan si Dong lang kakain yan. Sa mga oras nga na yan, naisip ko na naman baka may makita akong kliyente ko dito. Kaloka na naman. Ito na nga, may nakita nga kami ni Dong habang kumakain kami dito. Habang nagbibideo ako, kasi naamis akong daming tao, nakita ko yan siya si madam. Hindi pala ako nakakita. Siya ang nakakita sa akin. Tinawag niya ako. Ito na nga kasi nahihiya na naman ako. Umalis na naman kami ni Dong. Pupunta na lang kami sa Carrefour. Nadaanan na nga namin tong Chicago pizza na to. Gusto sana ni Dong kumain dyan kasi nga hindi siya nasarapan sa kinain niya kanina. Kaya nagtanong na din kami. Pero nung nakita ni Dong yung presyo, nakalimutan pala niyang diet pala siya. Kaya umalis na din kami. Dito niya nga ako dinala sa Forever 21 kasi nga may titingnan siyang sombrero. Ang hilig niya sa sombrero talaga. Nakita ko tong kapareho ng damit ni Dong na binili ko sa sentro ng 25 dirham lang. Dito 99. Ang laki ng diferensya. Ang mahal dito. Mall kasi kaya ganun. Pero maganda din yung quality dito kasi. Ito na nga, wala na namang sawang kakapili to si Pero hindi naman yan bibili. At pinakita ko na din pala sa kanya yung price ng t-shirt na yun. Na-shock din siya. At ito na nga, natapos na kaming bumili ng mga kailangan namin ni Dong. At kumuha na din pala ako ng ganito kasi gusto ni Dong tikman to. Masarap to i-partner sa bread. Gusto ko tong ipalaman sa bread. Ang sarap niyan. Kaya bumili ako 6 dirham lang yan.